chapter 3, verse 17 to 18 sa NIV po. Though the fig tree does not bud,
and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. So, ibig sabihin po, kahit kung mahirap yung ating sitwasyon or yung pinagdadaanan natin, dapat hindi ito nakabase sa paano po tayo magpurit sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo dapat mapigilan sa pagpupuri sa Kanya. Dapat patuloy pa rin po tayo magalak sa ating Panginoon. Amen po ba? Kumbaga, itaas po natin ang ngalan niya sa lahat ng oras. Dahil lagi siyang tapat, hindi siya nagbabago, at higit sa lahat, siya ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen? So sa umaga po ito, luluwalagin po natin ang kanyang ngalan sa Diyos po ang pagpuri. Amen? Palakpakan po natin sila. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri.
Bawat araw ikaw
Lord, maraming salamat dahil ito ang aming Diyos, Panginoon, ang aming Panginoon ng buhay. Asahan namin, Lord, kung hindi kami iiwan, ano man maging panahon ng sitwasyon. Kahit anong pagsubok ang aming pagdaan, Lord, yan, hindi kami makakatawa. Dahil alam namin ang isang Lord, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sinadyaman namin ngayon, Panginoon. Intended mga Panginoon. Pagkakang dalangin namin na bagan mo kami, Panginoon, gawain mo kami. Hulisin mo kami ng iyong pananampalataya. Maraming salamat din po sa iyong walang hanggang biyaya, Panginoon. Dahil hindi dahil dito, Lord, dahil hindi kami makakatayo at makakaway dahil papunin ko at samba sa inyo. Wala nga po kaming may pagmamalaan dahil lahat ng meron kami at sa iyo, maging ang kaisa sa naming buhay ng Diyos. Holy Spirit, sa mga mundo, kaya po kami, Lord, as we listen to the preach of our pastor. And maging gabay po namin ito sa aming pang-araw-araw po. Hindi lang namin ito pakitlan. Hindi lang namin ito pamilya namin ito, Panginoon, upang mapagpapin ang prayer sa inyo. And this, your next. In the name of Jesus. Amen. Isang buhay na umaga po sa ating lahat. Kaya sa kapatid mo sa Diyos, buhay na umaga. Kahapon nandun tayo sa mga patay. So ngayon buhay na ng buhay. Sige po, dito po meron pang dito sa harapan. Siguro bago tayo mag-umpisa, kayo na po ay manalangin sa Lord. Hindi natin kanyang gabay. Thank you, Lord. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyaya mo. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa Holy Espiritu sa iyong paggabay at pagmumula sa amin. Salamat po sa pagdala mo sa amin sa lugar na ito upang kayo po isang pahin, awitan, pasalamatan. Salamat din po, Lord God, sa iyong Santo Espiritu na bumabay sa aming mga aawit, sa aming mga musician. Salamat po. At dalangin po namin, Lord, sa umagang ito, sa aming pagsamba, sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong salitang banal, gabayan po kami. At habang ito, habang ito'y aming pinag-aaralan, pagpuhin po kami. Muli po maraming pong salamat, Ama. Puhin po kayo sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Okay, so sa mga November ngayon, may mga nag-birthday po ngayon na may mag-birthday at saka nag-birthday na ngayon. So, happy birthday sa inyo. Hindi ko na kayo papatayuin. Bakit? Baka may magpamiliti pa sa inyo. Okay, so, kahapon ay nagpunta tayo saan? Saan tayo nagpunta kahapon? Sa Carnaval. Nagpunta po tayo doon sa cemeterio. Ano po? Sino po dinalaw natin doon? Mga mahal natin sa buhay. At ako'y naniniwala nung dinalaw natin yung mga mahal natin sa buhay na patay, hindi naman sila sumama pag uwi natin. Nagtayo pa rin po sila. Sa umaga nito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa isang patay na nakaburo. Hindi nakaburo, nakalibing na ng 4 na araw. Pero nung si Lord ay dumalaw, kasama niya na uwi. Palampakan natin si Lord sa umaga nito. Ay lumako sa ating pagbasa mula po sa John chapter 11, verse 43 hanggang 44. Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them,
take off the grave clothes and let him go. Ang ating pag-aaralan po ay pinamagatag po natin lessons. Life lessons in Lazarus miracle. Katulad ng sinabi ko kanina, kakaiba ang nangyari. Ano ka? Katulad ng sinabi ko kanina, dumadalo tayo sa mga puntod, dinadala natin ang kandila o siguro bulaklak dahil inaalala natin sila. Pero dito sa pagkakataon ito kakaiba. Sapagkat yung patay, muli na buhay, at kasama nilang nabubuhay sa Panginoon. Alam po niyo, ang pinag-uusapan natin bilang naman po patay na literal. Kundi alam niyo sa buhay natin, may mga patay sa ating isip, mga patay sa ating puso, mga damdaming namatay na dahil sa tinatawag na mga sakit, mga pasakit na naramdaman natin, kaya sabi natin, manghihip na ako sa iyo, patay na ako. Sa umagang ito, nais ng Panginoon, kayong ating buhay ay mabuhay talaga. Amen po ba yun? Hindi yung nabubuhay tayo na parang walang kabuhay-buhay. So, tingnan po natin sa ating pag-aaral. Simulan po natin doon sa chapter 11, verse 1 para makita natin kung sino ba ito. Sabi po diyan na a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with his hair. Alam naman natin, dito po sa binasa natin, meron tatlong magkakapatid, Lazarus, Martha, at saka Maria. Itong si Maria, makikita natin sa mga eksena na mababasa natin sa Biblia, siya po yung nung dumating si Lord sa bahay, anong ginawa ni Martha? Naging abala sa kusina, luto ng luto para kay Lord. Ang ginawa naman ni Maria, lumuhod agad at nakinig sa Panginoon. At makikita natin sa kasaysayan na yon, ang pinuri ni Lord. Sino? Si Maria. Bakit? Sapagkat ang kanyang ginawa, yun po ang gusto ng Panginoon. At dito naman po, may isena sa Bible na si Lord nakaupo sa isang hapagkainan, biglang dumating si Maria. Anong ginawa na naman ni Maria? Lumuhod na naman. Alam mo yun, ang isa sa ugali ni Maria, mahilig sumamba sa Diyos. At nung siya'y lumuhod sa Panginoon, ano ginawa niya? Binasag niya yung pabangong pagkamahal-mahal. Hindi niya pinanginayangan. Bakit? Kay Lord niya ibibigay yan. Kaya ko, itong si Maria ito rin yung napatayan ng kapatid. Okay, magpatuloy po natin. Okay, so the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Yung mahal mong kaibigan, may sakit. I believe, itong si Lazarus, si Martha at si Maria, ay mga kaibigan niya. So siguro, bago pa siya pumasok sa ministry ng 3 years, mga friend na niya ito. Sino ito may mga friend? Di ba may mga kaibigan kayo na kapag kakailangan kayo, hindi kayo nawawala sa eksena, pupunta kayo, lalo na kung kainan. Diba? Okay, so dito, may sakit. So, ibig sabihin, kung kayo po, isipin ninyo, dahil kaibigan niya, itong si Lazarus, mamadali siyang pumunta kay Lazarus kasi may sakit yung kaibigan niya. Kaya ang sabi ni Jesus ay ganito, this sickness will not end in death. Kaya nga dahil hindi ro mamamatay, ang sabi doon sa sumunod, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. So kung ititignan po natin, dumating yung balita, 2 araw, pagkatapos 2 araw kayo lumipas, 4 days na. At namatay nga si Lazarus. Makita mo ninyo, namatayan. Okay, so makikita ho natin dito, yun ang problema, namatay nga. Ngayon, sabi dito sa verse 17, tumalun tayo. On his arrival, Jesus found Lazarus had already been in the tomb for 4 days. So, ano mapapansin nyo kapag may bangkay na nandun na sa libingan ng 4 na araw? Siyempre, matigas na. Diba? Siyempre, may amoy na. Tumigas sa katabi mo. May amoy na. Kaya, pansinin po ninyo. Alam po niyo, spiritually speaking, marami mga tao buhay pero matigas na. Matigas ng puso, walang pakialam. Ano? So, ibig sabihin, makikita mo natin, yan po ang kalagayan. So, sa tingin natin, may pag-asa pa kaya ito. Palagay ko, sasabihin natin, palang wala na.
When Martha heard that Jesus was coming, ayun na, dumating si Jesus. So ano ginawa niya? She went out to meet him, but Mary stayed at home. Si Martha sumalubong, si Maria ay nanatili sa tahanan. Alupot po sila. Ito ang sabi ni Martha, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Kung ating titignan nito, yung tono, parang sinasabi, kala ko ba, mahal mo si Lazarus? Ay bakit hindi ka agad nagpunta, namatay tuloy? Kung nandito ka, hindi mamamatay eh. Parang mayroong paninisip. Yung mga pagkakataon sa buhay natin, pag nagdarasal tayo, hindi na ibigay agad, naninisi ka agad, siguro nagmamaktol ka, nagtatampo ka sa Diyos. So parang ganun din siya. Ngayon, ang sabi ni Jesus ay ganito, sabi nito, there are moments in life when we feel like it's too late. Tama ba yun? Huli na, wala nang magagawa, matigas na. Paano bang papalambutin ng matigas? Paano bang bubuhayin ng patay? Wala na, nakalibing na. Ngayon, sabi nito, ito yung mga tinatawag natin mahirap ng solusyonan kung minsan. Parang patay na. Too late to fix a broken marriage. Too late to find healing. Too late to recover from loss. Or too late for God to answer a prayer. Di ba? Minsan sabi natin, ngayon pa. Wala na, sinanang sa mga mag-asawa. Ngayon pa. May sakit, namatay na. Ngayon pa. So, makikita natin mayroong parang panghihinaya na parang sinabing wala na. Diba natin masabuhay natin yun? Na parang, wala na. Ito na siguro ang dulo. Kaya ito, anggapin ko na lang wala na talaga. Okay. So, ngayon, ang maganda, sinabi ni Jesus, your brother will rise again. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka ulit. Yung sabi mo na kano, lalambot ka ulit. Amen? So, makita natin yan mamaya. So, your brother will rise again. Even when it seems too late, ang daan mo natin, it's never too late when Jesus is in the picture. Palapakan ka natin si Jesus. Kaya nang matakot natin nandiyan si Lord, iniimbitahan mo sa buhay mo. Sino sa inyo gusto maging bisita si Lord sa buhay niya, magsabi ng Amen. Huwag niyong gawing bisita. Kasi ang bisita, umaalis. Hindi tumingkira sa bahay niyo. Bakit? Bisita lang eh. Ang gusto ni Lord, manirahan sa buhay mo. Kaya pala si Lord, parang hindi ko nararamdaman, ginawa mo lang bisita. Amen po ba yun? Pero pag ginawa mo isang residente at may-ari ng buhay mo, palagay ko, kahit may problema pagsuro ka, hindi ka. Bakit? Nandun yung buhay. Amen po ba yun? Tandaan po natin yan na gusto ng Lord, maunawaan po natin. Martha answered, I know He will rise again in the resurrection at the last day. Ang problema, naniniwala itong si Martha, pero hindi ngayon. Bakit? Eh patay na, 4 days na. So hindi mabubuhay ngayon yan. Siguro sa last days. May mga pagkakataon sa buhay natin, ang iniisip natin wala na talagang pag-asa. Kahit si Lord dumating sa buhay ko, wala nang magagawa. Nililimitahan madalas natin si Lord sa buhay natin. Tandaan natin, walang imposible sa Panginoon. Ano sabi ni Jesus? I am the resurrection and the life. He or she who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. So dalawa yung tinutukoy ni Lord dito. Hindi lamang kamatayang pisikal, kundi yung ating spiritual na kalagayan. Kapag ito pong kalulong ito ay pinagkatiwala mo si Lord, mabubuhay yan. Amen? Hindi mamamatay kasi yung nagbibigay ng buhay ang sabi, ako ang buhay. Ngayon, ang tanong ay ganito. Do you believe this? Lahat ng naniniwala ang sabing Amen. Tignan natin ang paniniwala nitong si Martha. Si Martha pa lang ito. Ito, action pa lang ito, ha? Yes, Lord, she told him, I believe. Tingnan natin yung kanyang paniniwala mamaya kung ano ang husgahan po natin. Okay, so naalala ko tuloy ang isang kwento ng isang magsasaka na laging nananalangin araw-araw para sa ulan. So araw-araw din lumalabas siya sa kanyang bukid
always bringing his umbrella. So sabi ng isang kapitbahay, ganito, why do you always bring an umbrella? Hindi naman umuulan. Anong sagot ng farmer? The farmer smiled and said, because I believe the rain will come, so I stay ready. Amen po ba yun? Naalala ko yung matatanda doon sa isang simbahan. Nananalangin din sila ng umulan po, umulan po. Sabi ng matatanda, pagkatapos yung bata paglabas, may dalang payong. Sabi ng matatanda, ba't meron kang payong? Eh, wala pang ulan. Eh, di ba nagdasal na tayo ng ulan? So, dapat maging handa tayo pagdating ng ulan. Yun po yung pananampalataya. Yun po yung paniniwala. Kasi madalas, yung paniniwala natin nakabase, dapat nararamdaman mo agad, dapat nakikita mo agad. Pero ang pananampalataya ay hindi agad nakikita, pero naniniwala kang paparating na. Naalala ko yung anak ko ng bata pa. Kasi lagi kami magkasama. Sabi ng anak ko, tatay, bili mo ko ng ice cream. Eh kasi low budget. Paparating pa yung budget, naparating pa sa EDSA. Ang sabi ko sa anak ko, anak, bibili ka ng ice cream sa linggo. Bata pa siya nun, tuwan-tuwa. Wala pa namang ice cream. Bakit? Naniniwala siya na ibibili ko siya ng ice cream. Sino rito naniniwala na ang Diyos kaya buhay ng buhay mo, palain ka magsabi kayo na? Palapakan natin si Lord. Okay. Ngayon, sabi rito, tandaan po natin, faith waits with expectation, not frustration. Eh, baka kasi frustration ang makikita, hindi expectation eh. Okay, pagpatuloy po natin. When Mary reached the place, ito naman si Mary, tapos na si Martha. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, anong ginawa? She fell at his feet and said, talagang mahilig talagang lumuhod ito. Alam niyo mga anak ng Diyos Kristiyano, nais ng Lord sa bawat pangyayari sa buhay natin, mabuti masama, lagi kang lumuluhod sa Kanya. Lagi mo siyang pinupuri, niluluwalhati. Dahil pag ginagawa natin yun, parang sinasabi mo sa Kanya, Lord, walang problema, hindi mo kayang solusyon. Bahala na po kayo. Dito makikita natin, siyempre, si Mary ay umiiyak, nalulungkot. Katulad din Martha, yun din ang tanong niya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pero magkaiba ng todo yan. Yung kanina, kung nandito ka lang, kasi walang pakluhod eh. Parang may paninisi eh. Kung nandito ka lang, hindi mamamatay yung kapatid ko eh. Pero ito, Lord, kung nandito ka lang, at nandito ka na nga, mabubuhay ang kapatid ko. Amen po ba yun? So magkaiba yung tono, magkaibang kahulugan ng kanilang faith. Ngayon, when Jesus saw her weeping, kaya pag umiiyak tayo, nakikita ng Diyos yan. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. At ito po ang pinakamaiksing verse sa Bible. Kaya pag may mga question, may palaro sa church, ano ang pinakamaiksing verse sa Bible? Ito po yun. Jesus wept. Amen po ba yun? So, yun ang ibig sabihin, ba't siya umiiyak? Sapagkat ang katotohanan ay ganito. Jesus feels our pain, He weeps with us. Pag meron tayong mga problema, meron tayong kabagatan sa loob, alam mo ninyo ang Diyos, katuwang natin. Hindi siya nagbibigay ng sympathy lang, kundi ng empathy. Ano kaibahan ng sympathy sa empathy? Yung spelling. Okay. Ang kaibahan ng empathy sa sympathy, yung sympathy, uy, naawa naman ako sa iyo, kawawa ka naman. Pero yung empathy, tatabihan mo siya, sasamahan mo siya sa kanyang kalungkutan. Yaayakapin mo siya at sasabihin mong nararamdaman ko yung nararamdaman. Amen? Ganun po. Kaya nga po, naalala ko yung isang kwento naman ng isang bata. Okay? Namatay yung kanyang aso, yung kanyang papi. Namatay talaga. Ngayon, nung namatay yung kanyang tuta, yung papi niya, he ran to his father, umiiyak siya. Yung ama, walang sinabing kahit ano. Ang ginawa ng tatay niya, umupo lang sa tabi ng kanyang anak at umiiyak na kasama niya. At alam po ninyo, itong katotohanan, no words were needed.
His presence was enough. Amen po ba yun? Kaya nga po sabi that what Jesus does, He stays close when we hurt. Amen? Kaya tandaan po natin pag nalulungkot ka, hindi ka talaga nag-iisa. Isipin mo, panampalatayaan mo, mararamdaman mo yung yakap ni Lord sa buhay mo. Yan po napakaganda sa Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kasi may mga tao na nangako sa iyo, iniwanan ka. Maaaring sumakabilang buhay, o baka naligaw ng bahay, sumakabilang bahay. Pero ang maganda si Lord, alam niya kung nasaan ka, kasi nga sinasamahan ka niya, ganyan kamahal tayo ni Lord. Ngayon, Jesus was more deeply moved, came to the tomb, it was a cave with a stone, laid across the entrance. So, nagpunta siya talaga ng sementeryo. Katulad yun, nagpunta kayo sa sementeryo, nagpunta tayo. Kaya lang, merong batong nakaharang. So, ibig sabihin, yung tao, yung patay, nasa loob, may nakaharang. So, meron tayong tatanggalin talaga. Kasi may mga pagkakataon, gusto mong makawala, gusto mong makalaya, pero bakit hindi ka makalabas? Kasi may harang. Kaya tanggalin natin yung takip. Ngayon, sa story ni Lazarus, remind us that even after 4 days in the grave, Jesus, saan tayo sabay-sabay natin sabihin, begin! Jesus is never too late. Hindi sakali late, hindi siya limitado ng oras, tayo lang na nagmamadali sa Lord, wala talagang limitado. Number 1 is God can bring life again. Lahat ng patay, hindi lamang literal na kamatayan, ay pwedeng buhayin at ibalik ng Panginoon, i-restore ng Panginoon. Naniniwala ko ba kayo? Kaya pag sinabing, wala na, ang aming relasyon ng asawa ko, wala na, ang relasyon ko sana, wala na, mayroon pang pag-asa yan. Sabi natin, sometimes we say, it's over, it's finished, nothing can change anymore. Kaya kung mag-pray tayo, Lord, baguhin mo po yung asawa ko. Kung hindi ko siya mababago, ako na lang po ang baguhin mo. At kung hindi talaga mabago, kunin mo na siya. Ayan na eh. Kasi naiinis ka na eh. So, wala tayong sumuko. But with the Lord, the story is not finished yet or not yet finished. Hindi pa tapos ay. Tandaan po natin, hanggang buhay tayo, nakikita mo ang sikat ng araw, may pag-asa. Amen po ba yun? Yung mga marami po sa atin dito, laging bigo. Pero nabubuhay ka pa. May naghihintay na magandang biyaya sa iyo. Alampakan natin ang Panginoon doon. Maaaring iba sa atin, Pastor, ang dami ko nililigawan, lagi ako napapastin. Huwag kang mag-alala, ginagawa na, pitos na. Okay, papatuloy natin. God can change the situation. Naniniwala ko kayo doon? Kaya baguhin ang Diyos ang sitwasyon. Kaya sa Lord, wala talagang problema eh. Sitwasyon lang yan. Bakit? Kasi sa Lord, puro solusyon. Nagkakaroon ng problema, lumalaki dahil lumiliit ang tingin natin sa kalakihan ng Diyos. Minamagnify natin yung problema sa halip ng Diyos. So dapat tandaan, God can change the situation. Abraham and Sarah. Nabasa natin sa Bible, tanda-tanda na. Mga lolo po, ilang taon na sila? Aba, mga 95 na. Sabi ng isa, kumakengkeng pa. Ang tanda na, nabuntis pa't nanganak pa. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Pinangako ng Diyos yun eh. Amen? O yung mga lola naman dito, baka hindi pa mga anak kayo. Sila lang ang kinausap ni Lord, ha? Iba na yun sa inyo. So, walang imposible. Kahit menopause ka, sabi rito, kayang buksan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit parang wala ka ng kapag-asa, sa Diyos may pag-asa. Another example, Joseph. Pinangakuha ng maganda, nakulong siya, nakaranas siya ng betrayal, na-trauma siya sa ginawa ng kanyang mga kapatid, pero sa dulo ng kanyang buhay, naging second to the king. At sa ating pinag-uusapan si Lazarus, patay na, 4 na araw na. So pero walang imposible sa Panginoon. So when the world says there's no hope, anong sinasabi ni Jesus? Hold on! I'm about to do something. Sabi ni Lord, teka muna, hindi pa ako tapos. May gagawin pa ako. Yan ang ibig sabihin ni Lord. Another is, God can bring life to relationships, faith, and dreams.
Akala natin yung relasyon sira na, yung faith ko palubog na, yung pangarap ko wala na, natamunan na, hindi totoo yan. Pwedeng buhayin ni Lord dyan. Katulad ni Lazarus, ano sabi? He was already decaying. Siyempre, may amoy na nga yan. Ano ho? So, anong sabi ni Lord sa verse 39 ng chapter 11? Take away the stone, He said. Alam nyo, bago pumilos ang Diyos sa bawat isa sa atin, katulad ni Lazarus, kailangan tanggalin ang mga harang. Tanggalin ang mga takip. Gusto mong uminom ng coke, tanggalin mo yung takip. Amen ba yun? Madalas sa atin, gusto mong maranasan yung blessing, pero may takip na pumipigil. Hanggang tingin na lang tayo. Anong sabi ni Lord? Take away the stone. Ano ba yung mga stone na yun na dapat tanggalin? Marami yan. Pansinin yung sabi ni Martha. Kasi nga hindi mahilig lumuhod eh. Sabi niya, teka muna Lord, teka muna. Bakit? Hindi, amoy na. 4 na araw na siya, mabaho na. Ano makikita niyo? Naniniwala siya, pero nagdudula. Ay, huwag nang buksan, mabaho na, patay na. Minsan gano'n tayo. Gusto nating mabuhay, gusto nating magkaroon ng... Pero problema, meron kang negative. Huwag na. Ayun ang sabi ni Jesus. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sino dito gusto makita ang kalwalhatian ng Diyos magsabi ng Amen? Believe. Maniwala po tayo. Itong si Martha, naniwala, pero kalahati, malabo. Hindi katulad ni Maria, nung tinanong, naniniwala ka ba? Ay, naniwala. Ngayon, balik tayo kay Lazarus. Respond to his call. So, makikita natin doon, notice, sino yung tumawag kay Lazarus? Si Jesus. Sino yung lumabas sa sino? Si Lazarus. Kung pinapansinin po natin, yung tawag ni Lord, kakaiba. Anong sabi niya? Lazarus! Lumabas ka! Individual, specific. Tinatawag tayo ng Diyos. Kasi kung hindi tinawag si Lazarus, ang makikita niyo lumalabas mo sa broken bed. O hindi ko tinawag ko, sabi mo, lumabas ka, balik! Kaya, madalas, may mga pagkakataon sa buhay natin, lahat tayo nagtatasang, bakit hindi ako sinasagot siya lang? Kasi nga, ang kilos ni Lord individual. Amen. Kung lalapit ka sa Kanya, dapat ipakita mo yung personal mong pagsuko sa Kanya. Okay, patuloy natin. If Lazarus hadn't responded, he would have stayed in the tomb. Kung sinabi ni Jesus, Lazarus, lumabas ka! Ayun mo. Sarap dito eh. Maraming tao gusto mabago, pero ayaw lumabas sa kanyang lumang pagkatao. Dito na lang ako. Yan po ay isang malaking kalimutan. So, if you want to be healed, anong dapat gawin? Come closer. If you want to be transformed, follow Him. If you want to be set free, submit. Meron nga sa verse sa James, draw near to me, and I will draw near to you. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaya, dapat lumabas siya. So, merong bahagi, there's a part for the Lord gumagawa ng himala. There's a part for us, obedience. Ginagawa ni Lord ang part niya, gawin mo naman yung part mo. Maliwanag ko ba yung mga kapatid? Okay, so, can you hear His call? Alam niyo, may mga pagkakataon, tinatawag tayo ng Diyos, kinakausap ka. Kaya lang, may pagkakataon, nagbibigay ka. Tanggalin mo na yung takip! Hindi, sarap ng takip eh. Tanggalin mo na yung masarap niya eh. Yung ganun ba? Yung niya po ay nagiging dahilan kaya hindi tayo makasunod sa narinig mo, pero wala kang kilos. Ang sabi ni Lord, anak, lumabas ka na. Come out of the place of defeat. Anak, bumalik ka na. Tumingin ka sa katabi mo. Bumalik ka na. Yung iba sa inyo nakabalik, yung iba sa inyo matagal na hindi ko nakikita. Tamang-tama ang dating mo nakabalik ka. Anak, I have a new beginning for you. Anong pakan natin si Lord dyan? Kaya kung yan malakaya ko ganyan, gusto ni Lord the best ang maranasan mo. So, tulad ng mangga. Sino sa inyo mahilig sa mangga? Di ba pag kumakain tayo ng mangga, anong tinatapon mo?
Alam naman yung buto, kainin mo, tinatapon mo ang laman. So, bakit tinatapon mo yung buto? Wala nang halaga yan. Sininsip ko na yan. Bulok na yan. Wala nang kwenta yan. Patay na yan. Pero alam niyo, when you plant it in the soil, it looks dead. Hindi nga kumikilos yung buto eh. Pero ang maganda ganito. But underneath, something is happening that you cannot see. Gradually, it sprouts, it begins a new life. Amen? Hindi sa parang walang nangyayari. May ginagawa si Lord. Kumbaga, niluluto pa. Amen po ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, niluluto pa. Kaya kung may mga pangarap kayo, panalangin, niluluto pa. Nagmamagaling kayo, niluluto pa yan. Number 1 kanina, God can bring life again. Pangalawa, come out of the tomb. Kailangan lumabas talaga tayo. Jesus called in a loud voice. Ano sabi? Lazarus, come out. At ito ho ang katotohanan. Sabi niya, you know many people, maraming tao ngayong buhay, but it's like they're still in a tomb. Totoo po ba yan? Buhay pero parang patay. Ang tawag doon, yung pinapagkain namin, walking dead. Dead na lumalakad. Pero nga tayo message ang title, Zombie Christian. Pero hindi ho yung tuturo natin. Zombie Christian. Sa ibang araw yun. So sabi dito, they have a pulse but no joy. Oh, parang ito may pulso pero walang kagalakan. Nakangingiti pero nandun ang kabigatan sa puso. Umaate ng church pero lulot na lulot sa guilt, pain, or fear. O masaya, nakangingiti pero andun ang kabigatan sa kalooban. O maaaring nagpupuri, sumasamba, pero wala yung buhay niya dito. You are physically present but mentally absent. Amen? Kaya nga mahalaga pag nandito tayo sa church, talagang wow, ang saya-saya ko. Bakit? Kasi si Lord ang nagpapasaya. Pero ang malungkot, maraming mga tao mukhang masaya, pero hindi talaga masaya. Kaya ho ang sabi rito sa banal na kasulatan sa Matthew 20:27, you are like whitewashed tombs which look beautiful on the outside. At nakita natin, papunta niyo ng sementeryo. Anong nakita niyo sa nicho? Ito ganda. Tapos may lapida pa, pag may picture, mahal nga lang. Ganda ng picture nito. Di ba? Makita ko din yan. Sa mga lamay nga, minsan pag meron akong lamay na punta, kapag lalaki naman, ganda ng ayos ni Martinez. Mura pa. Kaya gusto yung mga mura. Hindi Martinez kayo magpunta. So, pumunta to, sabi niya, parang kayong mga libing ang pinaputi, ang ganda-ganda sa labas. Sabi niya, but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. Kaya sabi ni Lord, lumabas ka sa libingan niya, Lazarus. Bakit? Kasi ang ganda-ganda nga ng labas, ang ganda-ganda ng takip, ang problema, bulok yung nasa loob. In the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Kasalanan. Kaya nga ho, ang kasalanan, yan po ay isang libingan na kailangan nating iwanan. Pero merong good news ang sabi. Ano sabi? Jesus is calling us out. Parang ganito. Blanco yan. Ilagay niyo yung pangalan niyo. Halimbawa, Jesus calling a loud voice, Donkey, come out. Tama ba yung pangalan niya? Manali naman ako. Hindi ako matama. O, di ba? So, Sally, come out. Lahat po tayo, pwede mong ilagay yung sarili mo riyan at ang sinasabi ng Diyos sa iyo, lumabas ka na dyan sa kalagayan niyan. Umalis ka na sa libingan yan. Amen po ba yun? So, hindi, ang sabi ni Lord, babalik siya, hindi yung libingan ang kukunin niya, yung laman ng libingan. Okay, next. Sabi dito, tandaan natin, we were not created to stay in darkness. Huwag kang manatili. Darating na si Lord ay, we were not redeemed to remain in our old life. Huwag ka nang mabuhay sa lumang pagkatao. Mabuhay na tayo sa bagong pagkatao na binago ni Kristo. Jesus did not die for us to stay buried in the past. Amen po ba yun? Binuhay tayo. Kaya nga namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sabihin sa iyo,
hindi mo na kailangan mamatay ng walang hanggan. Gusto kong makasama kang buhay. Yan ang pangako ni Lord. There are spiritual tombs. Alam niyo marami mga spiritual tombs. Tingnan natin ang ilan dyan. Kapag ganito at nagagawa pa natin yan, ikaw ay Kristiyano, pero mayroong libingan sa loob mo. Tingnan natin. Una, tomb of pain and heartache. Mga broken heart, betrayal, trauma, inability to forgive. Hindi ako magpapatawad. Pero nagpupuri ka kay Lord, sumasamba ka, umiiyak ka, mahal mo sila. Pero nandun ka sa libingan ng inability to forgive. Another tomb ay yung tomb of sin, guilt, addiction, wrong habits, and secret sin. Bakit naging secret? Kasi tinatago mo yung kasalanan mo. So, sikreto yan. So, tandaan natin, yung mga yan, yung tomb of sin na yan, hindi ka makakalaya sa libingan. Another tomb is tomb of fear and depression. Ano yan? Fear of the future. Paano na kaya ang bukas? Paano na kaya ang hinaharap ko? Anxiety, life exhaustion, feeling empty, wala na, ubus na, wala na kinabukasan, wala nang pag-asa. Maaaring tayo nakatayo. You may be standing in the future, but you're still tied to the past. Lagi nating sinasabi, there is no future in the past. At hindi sa ating nakaraan nakasalalay ang ating kinabukasan. Pero ang problema, inihila ka ng nakaraan. Amen mo ba yun? Naalala mo yung kwento ko tungkol sa isang dalawang lalaki na napainom, lasing. Pare, punta tayo sa kapilang ibayo. Bangka ang gagamitin. Anong ginawa nila? Sakay sa bangka. Pare, sige, magsakwan tayo na makarating agad. Nagsakwan sila. Abay, inabot ng umaga, nawala na yung pagkalasing. Pare, pag tayo nakarating, nakatali yung bangka sa dati. Hindi ka makararating sa pupuntahan mo kung nagtumparin ang kasalanan na ginagawa mo. Nakapunta ka ng church, ginawa mo yung pagpupuri. Pero kung tayo nakatali sa nakaraan, malungkot na katotohanan. Amen po ba yun? Kaya sabi ni Lord sa last day, maraming sasabi, Look, bakit hindi ako papasok? Ano sabi ni Lord? Hindi ka papasok kasi nakatali ka pa rin sa iyong kasalanan. Okay. Anong sabi ng Biblia? Pangako ni Lord? Therefore, if the Son Jesus makes you free, ano sabi? You shall be free indeed. Lumaya ka na. Amen. Parulato ka na. Huwag ka nang gagawa ng mali, umiwas na kasi hindi pwedeng takpan ng magaganda at mabubuting bagay na ginagawa natin ng kasalanan na ito po ay nandoon sa libingan. Jesus calls us to come out. Sabi ni Jesus, lumabas ka. Mapapansin natin dyan, ang sabi niya, Child, come back to me, balik ka na, magpatawad ka na, i-let go mo na yung kasalanan. At I have a new beginning for you. Ang maganda, ang tumawag kay Lazarus, hindi si Marta. Kuya, lumabas ka, Marta, si Marta to. Ay, hindi lalabas, hindi mabubuhay. Si Maria ito, lumabas ka. Pero dahil si Jesus ang nagsalita, may pagbabagong nangyari sa buhay niya. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, basahin natin ang salita ni Jesus. Hindi yung marami tayong narinig at mas pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, paniwalaan natin. Sa kanta natin, ang lahat ng bagay lumilipas, kumukupas, pero ang salita ng Diyos, mananatili. We must walk out. Ibig sabihin, kapag nandun ka, lumabas ka. Ipaikot-ikot ka lamang to, nandun na, bukas na. Hindi mo maiwan-iwan. Makakalabas ka ba? Kasi sarap na ang ganda niya Diba? So, ano mangyayari? Ay, hindi ka nga makakalabas. Paikot-ikot ka lang doon sa loob ng libingan. Bukas na, di ka pa makalabas. Okay. Listening is not enough. We must obey. Kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, siguro every Sunday, nakikinig tayo sa radio, maraming napakinggan ng preacher, Amerikano, ano ba? Hapon, Meksikano. Ang dami natin na-invite dito, Ilocano, may ita ka, na-invite pa rin natin. Ang dami! Ang gaganda, pinapalagpakan natin, umiiyak tayo, uhog ka. Pero, hindi ka naman sumusunod. Anong ginawa mo?
emosyon. Amen mo ba yan? So, kailangan sumunod tayo. I-step natin. Parang mahirap, pero i-step mo kahit isa lang. Huwag kang mag-cha-cha. Sino dito ng cha-cha-cha? Ano ba yung sa'yo ng cha-cha? Ay, hindi ka makakarating pag cha-cha namin to. Trying in worship is not enough. We must change. Tayo iyak sa church. Nag-worship tayo kay Lord, pero hindi ka naman nagbabago. Hindi ho nakatutulong sa akin. Libingan pa rin po yan. And praying is not enough. We must leave sin behind. Ano yung sabihin? Kaya ka nang pray sa kasalanan, pero hindi mo na iniiwanan, napagod ka lang. Libingan pa rin po yun. Okay. Tandaan. Obedience unlocks freedom. If you want a new life, ano sabi? You need new steps, new habits, new direction. Lagi ko sinasabi, kung doon sa dinadaanan mo na yun, lagi kang nahuhulog, nahuhulas, huwag ka nang dumaan doon. Kasi shortcut huwag ka nang mag-shortcut. Amen ba yun? Kailangan meron ka talaga isasakripisyo, meron kang aalisin, meron kang tatanggalin para makalabas at ihakbang natin ang ating mga paa. Ting, sino may cellphone dito? Ha? Lahat ng may cellphone taas ang kamay. Lahat ng walang cellphone taas ang kamay. Bigyan ng cellphone niya. Okay. Yung cellphone na ho, pick of cellphone, naghang siya, nag-frozen siya. No response, no movement. Anong ginagawa mo? Niitsa mo yung cellphone Diba? Ang bihira naman cellphone to pero alam niya, may napayo sa akin, pag naghang yung cellphone mo, parang parang si Jahil ata yun. I-reset niyo po or i-restart niyo po. Totoo naman. Kapag yan po ay ating ni-reset, everything becomes sure. Hindi ba may nakalagay sa cellphone, reset, ano yung mga factory? Babalik sa una, yung mga dating nandoon, mawawala na. Gusto nila i-reset, i-restart yung buhay natin. Papalit po ba kayo? Tanggalin lahat ng mga yan, mga virus sa buhay natin, i-reset. O kaya naman, bakit ganito nireset ko na, nirestart ko na, pinagdasal ko pa? Anong dapat mong gawin ngayon? Kung sira yung Samsung mo, hindi mo na magawa ng paraan, saan mo dadalhin? Di ba may warranty yan? Saan naka-warranty yung Samsung? Di sa Samsung. Huwag mo dalhin sa Apple. Huwag mo dalhin sa Oppo. Kapag nagka-problema ka, dalhin mo sa lumikha sa'yo. Sino? Di si God. Panapakan natin si God. Si Lord pa rin yung kailangan takuhan natin Huwag pa rin lalapit sa iba kung sino-sino. Kay Lord una. Okay, ang tanong, which tomb will you leave behind? Kayo po nakakaalam niya. Kailangan mo malapit na dumating si Lord. Pagtunog ng trompeta ng Diyos, bubuhayin ng Diyos ang mga nasa libingan. Pero kung nasa libingan ka, ayaw mo pa rin umalis, maiiwan ka. Yan ang katotohanan. Start your new life. Ano yung number 1? God can bring life again. Pangalawa, come out of the tomb. At lastly, freedom from being bound. Sabihin natin, freedom. Okay, so makita natin ang verse na ito. Lumabas po, the dead man came out. Anong nangyari paglabas niya? Meron pa rin may tali, meron pang yung mami ba? Mami. Siyempre, paglabas niya, ganyan pa rin yan. Di ba? So, anong sabi niya? Tanggalin yung mga yan, tanggalin yung mga naiiwan pa sa buhay niyan. Sabi niya, take out the great clothes and let him go. Pansinin, yung mga luma, yung mga nakapalumot pa rin sa iyo, tanggalin yan. Amen po ba yun? Kasi pag hindi mo tinanggal yan, paano tayo kung lumalakad ka, mami ka, nakita mo dyan, namimili ng isda. Pag nasuot mo, mami ako, mami. Walking dead ka. Amen ba yun? So, tanggalin yan, hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya kung papasinin natin, have you noticed that sometimes, sa totoo lang, this is how we are in the Christian life. Ano ibig sabihin? We are in the church or in church, but still feel heavy. We have faith, but fear still lingers. Ando pa rin yan, parang wala.
We are forgiven but by the Lord, yet struggle to forgive others. We have new life, but something keeps pulling us back. Kaya ang purpose ng church, hindi man po sumaya tayo, matawa. Ang purpose ng Lord, makalaya po tayo sa dating sa luma. Amen po ba yun? Masarap pong mabuhay sa tama, mga kapatid. It was the same with Lazarus. Ang sabi, he was alive but still bound. Kaya ang sabi ni Lord, tanggalin niya. Okay, tandaan. Jesus doesn't just call us out, He calls us to be fully free. Gusto ni Lord maging malaya ka. Buong-buo yung kalayaan natin bilang Kristiyano. Alive, but still bound. Yan ang problema, buhay pero nandun pa rin. Ngayon, Christian, but still struggling with addictions. Ano yan? Ayan, pornography. Sino sa inyo yung ganyan? Patawarin tayo lahat. Sino sa inyo yung ganyan? Yung nanonood ng mga bastos. Palagi ko, pag napataas ang kumamay, walang magtataas eh. Pero dapat, hindi na tayo nagbubukas ng ganyan. Dati, tumingin ka sa katabi mo. Dati. Kanina. O, sabi mo natin, sapat, wala na, yan po. Nako, ang dami ngayon sa internet niya, nakakainis. Alcohol, Kristiyano na, mahilig pang mag-inom, mahilig pang maglasing. Nag-yoyosi pa, nakalagay na doon sa sigarilyo, yung mga picture na namamatay. Diba? Pansinin po ninyo, ganun pa rin ang ganun. Sugal. Ayan. Mga prinsipe at prinsesa at mga tungkitan, mga tungtuhan, digital addiction, yung umaga na, saka pindot doon, pindot dito. Hindi pa na siya, nasa chest na, pindot pa rin ang pindot. Naglaro na sa bahay, naglalaro pa rin sa church. Amen? So, hindi ko sinabing masama, pero yan po ay mga libingan. Ano pa? Forgiven but still bitter. Anger towards spouse, resentment toward parents, wounded heart from a friend or church member. So, yan po yung mga libingan po yan. Kailangan makalabas tayo yan. Or faithful but still afraid, fear of the future, anxiety, fear of failure, self-doubt. Yan po, mga libingan po yan. Tandaan, freedom is in God is real. But there's a process of untying. Talagang kailangan matanggal. So Jesus didn't save us to be half free. He wants you fully free. Napatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa kalahating katawan mo lang, kundi sa kabuuan ng iyong pagkatao. Jesus is the one who frees. Palakpakan natin si Lord. Sa kalakalakaan ng kakalaya, mga kapatid, tandaan natin yan. Okay, saan? He gives strength. He breaks the chains. He heals the heart. He demolishes strongholds. Lahat ng yan, kayang babagsakin ni Lord, kayang palakasan ni Lord yung mga nanghihina, wala ng pag-asa. Yung parang wala ka nang magagawa, meron pala dahil Diyos nasa sa iyo. Okay, Christian. Lahat ng Christian magsabing amen. Christian community helps in freedom. Kaya kung papansinin po natin, anong sabi ni Jesus? Lazarus, lumabas ka! Pero bago sabihin ni Lord, mga Kristiyano, pakitanggal yung takip. Ang bawat isa po sa atin, meron tayong concern dapat sa kapatid natin. Pag meron kang kapatid mo na parang natatalian pa, ikaw ay bahagi ng paglaya. Tulungan natin. Amen? Pero may mga kapatid tayong parang may problema at pagsubok. Iyaman na si pastor ang bahala din. Hindi, ikaw mismo. Tingnan mo yung katabi mo. Pag hindi mo nakatabi next week, hanapin mo. Concern tayo dapat. Yung may mga kapatid tayo, o wala pa kay Kristo, abutin natin kasi, nung sabihin ni Lord, lumabas ka, kailangan ng someone and somebody na makatutuwang ni Lord. Tumingin ka sa katabi mo. Ikaw yun. Amen? So, Christianity is not a solo flight. There's no lone ranger in heaven. Tandaan po natin. So, ano kailangan natin? Church, discipleship, mentors, prayer partners, accountability.
Kaya nga sa ating mga men's and women's fellowship, may groupings, meron kami tinatawag na accountability groups. Kaya maganda makasama po kayo. Pag group 1, pinagpe-pray nila yung ano, ganyan. So, ang ganda na merong, kung hindi kami nakapag-pray dahil sa mabigat na suliranin mo, meron kang kasamang nagpe-pray para sa iyo. Amen ba yun? I-connect natin ang ating sarili kay Lord at saka sa church. So, tignan natin yung ibon. Ang ibon pala, pag matagal nang nakakulong, kahit buksan mo yung kanyang kulungan, ano gagawin niya? Hindi siya lilipad. Anong dahilan? Ay nasanay na dun sa looban. Sino sa atin nasanay na sa libingan? Huwag tayong masanay. Kailangan natin lumaya. Amen po ba yun? Nagamit ko ng illustration ito, ulitin ko. Nung ako po ay binata pa, mga binata talaga kami. Yung aking sweetheart, tsaka yung friend, tatlo kami magkakasama eh. Si Mrs. ko, si Eva, nakatinig daw niya eh. Si Eva, si Connie, ako. Kaya yung binigyan nila ako ng aso. Anong pangalan ng aso? Trency. Tito Reyes, Eva Molo, Connie. Ayan. So mahal na mahal ko yung aso eh. Bakit? Eh binigay ng mga friend ko eh. So, lagi kong pinakakain, lagi kong inaalagaan. Eh nakita ko yung mga aso ng kapitbahay, burugin. Ano kung magkaburug ka? Ay, tinalian ko siya. Bata pa. Ngayon, nung tinalian ko, tumaba naman siya doon. Kaya lang nakita ko isang araw. Ay, babae. Ang lungkot. Di ba malungkot ang nakatali? Malungkot ang nagagapos. So, sabi ko sa kanya, mula ngayon papalayain na kita. Anong ginawa ko? Tinanggal ko yung kadena. At sabi ko, you are free! Malaya ka na! Maglandi ka na kung gusto mo! Mamili ka kasi puro sumaya ka bago kumamatay. Ay alam po ninyo, anong ginawa ng aso? Gaganong-ganong siya. Kasi ang alam niya, yung mga hangganan ng, ang alam niya, nakatali pa rin siya. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, pinalaya ka na. Amen? Lumabas na tayo noon. Kaya alam niyo ba, yung mahal naming aso si Lexi, namatay. Ang taba niya namatay eh. Sabi pa, wawa ka naman. Hindi ka malang nakapaglandig. Namatay ka ng ganyan. Ano? So alam po niyo, ang gusto ni Lord, ma-enjoy natin ang buhay, pero hanggang nasa libingan tayo, at ayaw natin lumabas, palagay ko, pagdating ni Lord, hanggang libingan na tayo. So gusto niyo lumaya tayo. So strength doesn't come from hiding, it comes from drawing near to Christ and to your brothers and sisters. So, anong dapat gawin? Time to fly, time to be free. Balipan natin ang worship. Tumayo po tayo lahat ng kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nais natin ma-experience po yung buhay na malaya. Ang sabi ng iba, Pastor, di ba malungkot maging Christian? Lahat bawal. Hindi, masaya nga eh. Dahil alam mo na kahit nagkakamali ka, may Diyos na nagpapatawad sa iyo basta manatili ka sa Kanya at umiwas sa masama. Wala namang perfecto. Ang maganda, sa panahon na parang wala ka nang magagawa, lagi mong iisipin, may Diyos na laging gumagawa sa atin. Pumikit tayo po'y lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Thank you, Lord. Let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay at sa gabay ninyo sa amin. Salamat po sa halimbawa ni Lazaro na kahit 4 na araw na patay, nabuhay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon Jesus. Ama, maraming bahagi sa buhay namin ang parang patay na, pangarap na parang nakalibing na, relasyon na lumalamig, pananampalataya na nanghihina, pag-asa na natatabunan ng problema. Ngunit Panginoon, alam namin na walang sitwasyon na sobrang patay para sa iyo. Kami ay naniniwala na kaya mong magdala ng bagong buhay sa aming puso, sa aming pangarap, sa aming pananampalataya, at sa aming mga relasyon. Panginoon, tinawag mo kami ngayon tulad ng pagtawag mo kay Lazaro.
lumabas kami sa lugar ng pagkatalo at takot. Tumalikod kami sa kasalanan, galit at pagkakasala. Maniwala kami na may bagong simula, bagong buhay. Tulungan mo kami na tumugon sa iyong tawag. Bigyan mo kami ng lakas na lumakad palabas. Hindi lang makarinig, kundi sumunod. Ituro mo sa amin ang tunay na kalayaan ay dumarating sa pamamagitan ng pagsunod at sa pakikipagtulungan sa aming mga kapatiran. Ama, alisin mo ang mga tali na humahadlang sa amin. Talagan mo ang aming mga puso mula sa takot at pangamba. Ipalaya mo kami o palayain mo kami mula sa pagkakagapos sa nakaraan. Pagalingin mo ang aming sugatang puso at sirang relasyon. Tulungan mo kami na lumapit sa iyo at sa aming mga Kristiyanong kapatiran. Mentor, small groups, mga gawain, men's and women's fellowship, youth gathering, mga gathering ng mga Kristiyano upang tuluyang maging malaya sa lahat ng tali. Ituro mo sa amin ang kalayaan ay hindi nagmumula sa pagtatago, kundi sa pagtitiwala at paglapit sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo ay may bagong buhay kami. Salamat sa kapangyarihan mo na muling bumuhay at magbigay ng bagong simula. Kami po'y naniniwala, Panginoon, sa iyo ang pag-asa. Kaya Lord, dalangin po namin na patuloy, hawakan mo po kami, samahan mo po kami, at kung kami po ay lumalayo, hilahin mo po kami pabalik. At kung kami nagiging matigas ang ulo, paluin mo po kami. Tulungan mo kami, Lord God, na laging lumuluhod sa iyong harapan, katulad ni Maria. Kaya pala ang buhay niya naging masaya, ang sikreto niya. Ano man ang sitwasyon na dumating sa buhay niya, lagi siyang lumuluhod sa iyo. Si Lazaro, lumabas sa libingan dahil narinig niya yung kilig at siya'y sumunod para mabuhay. Marami pong salamat, Lord, sa umagang ito. Purihin po kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makupunta na po tayo. Praise God. Pagkumpleto po yung inyong communion, tayo po tayo. Thank you po. Salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos. Habang ang ating mga hawak ay kumpleto na, pwede kayo dito po. Kausapin natin si Lord personally. Hingin natin sa Kanya ang gabay sa ating buhay. Kung meron pang nalalabing mali o kasalanan natin nagagawa, hingin natin ang tawag sa Lord personally. Kilala tayo ng Diyos at walang natatago sa Kanya. Ang gusto niya, aminin natin sa Kanyang harapan upang tayo baguhin niya. Hindi natin kaya magbago sa sarili, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Itaas po natin ang tinapay. Panginoon Jesus, marami pong salamat. Kayo po ay nasugatan, nalatayan, ipinako dun sa krus ng Kalbaryo upang kami magkaroon ng kalakasan at kagalingan na tunay na sa pamamagitan ng iyong mga latay at mga sugat pinagaling mo na kami. Kakainin po namin ang tinapay nito na simbolo ng aming pagtitiwala at paniniwala at pagsunod na kami ay hindi titigil, hindi hihinto, kundi ikaw ay laging susundan, magiging inspirasyon po natin. Salamat po. Kainin po natin. Itaas po natin ang katas ng bukas. Panginoong Jesus, nung ikay nakabayubay po doon sa krus ng Kalbaryo,
Pinako ang iyong kamay, ang iyong paa. Sinugatan ang iyong tagiliran. Dumaloy ang iyong dugo. Natunay na sa pamamagitan ng iyong banal ng dugo, kami ay tinubos sa kamay ng kaaway. Na sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, may lakas ng loob kami lumapit sa iyong harapan. Panginoon, tunay po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong dugo, magtatagumpay po kami. At ang banal mong dugo, Lord God, ang magpapanod sa amin, proteksyon sa amin, laban sa mga gawa ng kaaway. Iinumin namin, Lord, ang katas ng ubas na ito na nagsasabing, kami ay magtatagumpay. Salamat po, in Jesus' name. Salamat po, Maranatha. Amen. God bless you. Makupo po tayo sa mga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ba tayo tumayo para po sa ating pagdiliman. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na kapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagpapalaw ng pinagkakapagod sa amin. Maraming pong salamat sa pagkakataon ng Panginoon ang pagkakataon natin ang Panginoon sa lahat. Salamat po for gathering us sa Lord God today. Kung Panginoon na kayo po di po magpapagawa
Tumama naman po tayo sa ating announcement. Muli po ay nanayahan po lahat na patuloy sa suportahan at tumalo po sa mga gawain po ng aming church. Every Wednesday po, meron po tayo midweek service dito po sa BTF Church. Maaari po natin gamitin ng ating po midweek service as a pause po for prayer, a word to guide your week, and a way na rin po to reconnect with God and others. Again po, ni-encourage po namin ang lahat na sumama po tayo at tumalo po sa gawain ng church na ito. Next naman po ay ating pong Sunday service. Meron po dito sa BTF at meron din po sa Cadre. And in case po na hindi po tayo makadalo ng physical o face-to-face, ay meron po tayong live stream sa ating pong church at page. And kung may time po tayo para po i-share po ang ating live stream para marami po ang ma-reach. Meron po tayong men's fellowship every Saturday, 6:30 a.m. para po sa ating mga kalalakihan. Again po sa mga gusto pong sumama, ay may pag-coordinate lang po tayo ng Tatay Tonay, Kuya Robert, kay Papa Paul, Pastor Tito, at sa po nating mga kalalakihan. Siyempre po, kung meron po tayo sa ating